Well, marami ho sa inyo ang nakakaalam nitong nakaraang 2 linggo, ang aming pamilya, particularly ang aming 2 anak, ay nakiuso. Nakiuso sa trangkaso, ubo at sipon. Una ho ay si Timmy, and then pagkatapos noon ay si Leah. And mangilang beses, akala ho namin ay makukonfine si Leah, pero salamat sa Diyos at hindi ho yun natuloy. Naalala ko ho, ako ay nag-promise kay Timmy and kay Leah na pag sa biyaya ng Diyos hindi na nilalagnat si Leah at hindi siya ma-confine, ay magja-Jollibee kami. So dumating na nga ang panahon na hindi na siya nilagnat at hindi siya natuloy i-confine. At pag uwi namin ay sinabi sa 2 bata, okay, mamaya magja-Jollibee tayo. At nahando na lamang yung pagsabog nila sa kagalakan. Na yehe, akala mo kung anong napakaganda at napakasayang bagay. Na pupunta tayo Jollibee. At napakagandang pakinggan at pinupuri namin ng Panginoon sa kagalingan na kanyang pinagkaloob at patuloy na ginagawa ho sa aming 2 anak. Well, kaya ako sinabi ang patungkol sa Jollibee ay hindi dahil pupunta tayo doon, pero ang gusto kong hiramin ay yung larawan ng kagalakan ng mga bata na yon nung sila ay nakumpirma na pupunta doon. And yung napakatinding kagalakan na yon ay multiply by many times ang kagalakan ng manlalakbay na pupunta sa templo ng Panginoon. At itong awit na ito, ang Psalm 84, ay isa sa mga awit na maaari nating sabihin a Song of Zion. Ito ay awit patungkol sa templo ng Diyos, sa Jerusalem, at patungo doon ang mga awit as siya'y nananabik. Siya ay talagang minimitihin niya na kumbaga sa expression natin yun, nalalasahan niya na yung kagalakan, yung tindi at yung kanyang pangungulila sa templo ng Panginoon at sa pagsamba sa Diyos. At ito ho ang ating mensahe ngayong hapon. God's people who longs for God and His temple are truly blessed and is sustained by His grace. Ang mga tao ng Diyos na nangungulila o merong kauhawan sa Panginoon at sa Kanyang templo o pagsamba sa Kanya ay tunay na mapalad o masaya at sinusustentuhan ng Kanyang biyaya. So bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, dalangin po namin na kami po ay iyong tulungan sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa masumpungan din sa amin ang tindi ng kagalakan at pangungulila sa iyong sambahan o sa pagsamba sa iyo o sa iyo mismo, O Panginoon. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, ang mga tuto sa iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, ang katotohanan mo upang i-expose maaari ang mga kasalanan sa aming mga buhay at gayon din upang lalo kaming hamunin sa mas tapat na pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Muli, O Diyos, ang nasa namin ay iyong katotohanan. Ikaw po naman patuloy na kumilos sa amin, patuloy na magpabanal sa amin, at walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. At dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, bago ho tayo dumako sa pinakaawit, ay kailangan ko munang ipaunawa sa atin yung malaking pagkakaiba. Sa panahon natin ngayon sa Bagong Tipan, tayo bilang mga mananampalataya, isa sa mga napakalaking biyaya ng Diyos sa atin ay yung kalayaan na sumamba sa Panginoon saan man natitipon ang mga mananampalataya. Nung Lumang Tipan, meron lang isang partikular na lugar na doon inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan o iba't ibang paraan. Ito yung tinatawag na templo, ito yung tinatawag ay Jerusalem o Mount of Jerusalem, or sa paulit-ulit natin nabasa kanina is Zion. At ito yung pinapatungkulan na lugar na kung saan sinasamba ang Panginoon. At pagdating sa John chapter 4 verse 21, kung naaalala nyo ho, yung Samaritana na nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo, well, saan ba talaga dapat sumamba? Ang sabi ng mga ninuno namin dito sa bundok na ito, ang sabi nyo doon sa Jerusalem, ang sagot ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, babae, maniwala ka, darating ang panahon na hindi dito at hindi rin sa Jerusalem sasambahin ang Panginoon. At dumating na nga yun na kung saan ang banal na Espiritu ay isinugo ng Diyos sa bawat mga mananampalataya. So in effect,
Every individual Christian is a temple of God. 1 Corinthians chapter 6. Pero isa sa napakagandang biyaya ay ang mga mananampalatayang nagtitipon-tipon ay tinawag na templo ng Panginoon. Imbitahan ko muna kayo sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Ang sabi, simulan natin sa verse number 9. 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Ang sabi ho dyan, for we are laborers together with God. At yung we doon ay si Paul at yung iba pang mga manggagawa, mga apostol, at si Apollo. We are laborers together with God. Verse 9. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, taniman, at isa pang ginamit ni Pablo larawan, ye are God's building. Kayo ang gusali ng Panginoon. And then also, pagdating sa chapter 3, verse number 16, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Know ye not that ye, again, yung ye are believers collectively, the whole church. Ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Isang napakagandang katotohanan na ang mga mananampalataya, yes, individually, nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, but in a very special way na wala sa iba. Kapag ang mga mananampalataya ay sama-sama bilang isang iglesia, sila ay templo ng banal na Espiritu. So wag natin hong maliitin yung every Lord's Day na nagtitipon tayo na ang buong iglesia ay sama-sama at naroon at nandito ang presensya ng banal na Espiritu. So yes, yun yung isang malaking pagkakaiba. Magtipon man tayo dito o magtipon tayo sa ibang lugar, hindi nagbabago. Yung mga mananampalataya pa rin ay templo ng banal na Espiritu at doon natin at tayo ay sumasamba sa Panginoon. But way back sa lumang tipan, ang pagsamba sa Panginoon ay nakatuon lamang sa iisang lugar na pinili ng Diyos. So you could just imagine yung excitement nitong mang-aahawit na ito, itong composer ng psalm na ito, na sila ngayon ay naglalakbay patungo doon sa templo at nahandun yung kanyang pananabik, nahandun yung kanyang pangungulila upang sumamba sa Panginoon. Well, ilang konting background ho muna dito sa awit na ating pag-aaralan. Psalm 84. Una, sinabi ho dyan kung sino ang author, to the chief musician of Gittith, a psalm of the sons of Korah. So ito ay inascribe sa mga anak ni Korah. So this psalm is, sa kanilang title is Sons of Korah, mga Korahites. They are among the children of mga Levites, at sila ay particularly ay sa gawain sa templo ay inassign sa music. So they are in the music ministry ng templo nung lumang tipan. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 19. 2 Chronicles 20 verse 19 ang sabi ito, and the Levites of the children of the Kohatites and of the children of the Korites, so yun yung mga anak ni Korah, stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. So, ang context nito ay nahandun sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon. So, itong children of Korah ay nanguna. Kumbaga, sila yung tumayo para pangunahan ang pagpuri sa Panginoon. Well, this psalm can be categorized as a song or psalm of Zion. Patungkol ito sa templo ng Diyos, and not just again the architecture or the building, kundi patungkol ito lalo na sa Panginoon ng templo at sa pagsamba sa Kanya.
Most commentaries ay hindi nagkakaisa sa mga pagde-date kung kailan sinulat ang psalm na ito, pero merong unanimity halos na ito ay sinulat bago ang pag-exile, sapagkat nahandun yung templo, nahandun yung pag-asa nilang makakarating sila sa templo. So ito malamang ay panahon na kung saan bago masira ang templo nung sila ay sinakop ng Babylonian Empire. So this psalm is often sang. Madalas itong inaawit ng mga pilgrims na naglalakbay on their way to Jerusalem, to the temple, to worship God, to give their offering, at maaaring sa mga pagkakataon na nahandoon o isa-celebrate ang ilan sa mga feasts na inutos sa kanila ng Panginoon, and they are very excited and hopeful in arriving and worshiping God in the temple. Well, meron division dito kung napansin niyo ho sa verse 4 that doon yung word na sila sa verse number 8, and then also sa verse number 12. So itong awit na ito ay merong 4 verses kada stanza. So dito kukunin natin yung tatlong division na yon. So point number 1, the blessedness and longing for God and the tabernacle. Yung pagiging mapalad at yung pagkakaroon ng pagnanasa or pangungulila sa Diyos at sa tabernakulo o sa templo. Number 2, the blessedness and sustenance of God for His people. Yung pagiging mapalad at yung pagsusustento ng Diyos sa kanyang mga tao. And then number 3, the blessedness and protection of God for those who trust in Him. Yung pagiging mapalad at proteksyon ng Diyos sa mga tumitiwala sa Kanya. So unahin natin sa number 1, the blessedness and longing for God and the temple. Yung pagiging mapalad at dahil yung pangungulila, pagnanasa sa Diyos at sa Kanyang templo. Verses 1 to 4. So verse number 1, ang sabi, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. So unang basa, tabernacles. Di ba yung tabernacle dun sa Old Testament, dun pa sa time yun ng kanilang paglalakbay? Well, pag titignan ho natin dyan, ito ho ay hindi ito plural, ito ay singular lamang. At madalas sa ibang mga translation, it is His dwelling place. Yung kalagayan or lugar, tahanan ng Panginoon. God's abode, not heaven, but particularly the temple na pinili ng Diyos na paglalagakan ng kanyang pangalan at doon saan siya ay sasambahin. Paano dinescribe ang temple? Well, how amiable, how lovely, how beloved. Sabi ng isang commentary na para bang ito ay isang kasintahan na talagang dinidescribe yung kanyang pinakaiirog at pinakamamahal. Napakaganda mo, napakatindi mo, how amiable, how lovely, how beloved. As if speaking of a beloved person, someone very important or an object of great affection. Kumbaga, ito yung pinaka-apple of the eye. Itong dwelling place, itong lugar sambahan ng Panginoon. Wala tayong oras para tignan, pero sa Deuteronomy chapter 12, verse 11, and sa 2 Chronicles chapter 7, verse number 16, o tignan natin sa 2 Chronicles 7:16. 2 Chronicles 7:16, ito yung lugar na kung saan pinili ng Diyos na iligay ang kanyang pangalan. For now I have chosen and sanctified this house, that is the temple, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. So ang Diyos mismo ang nagsabi, ang pangalan ko ay ilalagay ko diyan. Well, hindi lamang pangalan, my eyes and my heart shall be there. And could you just imagine if you were a Jew way back then, ikaw ay sumasamba sa Panginoon, hindi ka ba magiging excited? Pupunta ako doon sa lugar, nandoon ang pangalan ng Panginoon, nandoon ang mata ng Panginoon, that is, yun yung focus niya, nandoon yung heart ng Panginoon, doon yung pagmamahal niya. So makita lang natin yung tindi ng pagiging yung excitement kung ikaw ay mananampalataya nung panahon na yon. And gusto ko lang hiramin yun. Kung talagang kumbinsido tayo sa katotohanan na binasa natin kanina, that the church collectively is God's temple.
Well, God's presence, God's eyes, and God's heart is also here. At dapat tayo ay merong pananabik at merong kagalakan at malalim na pagnanasa na pumisan at sumama sa mga mananampalataya para sumamba sa Panginoon. So ito ay napaka-lovely. Ito ay napakaganda. Verse number 2, ang sabi ng mga awit, "My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry it out for the living God." Nahandoon ang pangungulila ng aking kaluluwa. Hindi lang basta yun. It fainteth. Yung longing ay napakatindi, yung desire ay napakalalim na meron ng epekto sa katawan. Habang inihahanda ko itong lesson na ito, naalala ko, I came across a video clip nung concert dati pa, way back in the 90s, nung concert ni Michael Jackson. Kasi nakapanood nun? Na kung saan yung mga nanonood, nahihimatay. Yung tindi ng excitement nila, yung tindi ng pagkatuwa nila, nahandoon, nakikita nila yung taong ito sumasayaw at kumakanta, ay nanlalambot, ay iniiwan sila ng lakas nila at merong epekto sa kanila physically. Ang sabi ng mga awit, "My soul longeth, yea, even fainteth." Nahandoon yung tindi. Ewan ko kung naranasan nyo ng mangulila, naranasan nyo na ma-miss ang isang tao na talagang merong epekto sa inyo even physically. So nahandoon yung epekto. "I faint for the courts of the Lord." Yung lugar sambahan ni Yahweh, yung lugar na kung saan pinupuri ang Panginoon. Hindi lang yun, ang sabi dito, "My heart and my flesh cry it out for the living God." Baka mamaya isipin ho natin na ganoon na lamang katindi ang kanyang pagkahanga sa architecture, sa design, and sa mga hardware sa loob ng templo, kaya ganoon na lamang katindi yung kanyang longing. No. Ang kanyang longing ay nakatungtong sa katotohanan na dahil nahandun ang kanyang paglolong sa Panginoon, nandun ang kanyang pangungulila sa Diyos. "My heart and my flesh cried out for the living God." Sana makita ho natin na parang itong bata, parang isang sanggol na iiyak ng iiyak ng iiyak ng iiyak, na kahit anong yung ibigay ay iiyak at iingay pa rin. Pero kapag ibinigay mo na yung bote ng gatas o dumating na si mami na magpapadede, dun pa lang mabibigyan ng comfort. That baby longs for the milk. Nahandoon yung paglolong sa Panginoon. "My heart and my flesh cries." Nahandun yung pagtangis dahil gusto na sumamba sa Panginoon. Sa Psalm 42 verse 1, na familiar text sa marami sa atin, and medyo nadaanan natin to kaninang umaga, yung pangungulila sa Diyos, yung pagnanasa na talagang makilala pa ang Panginoon. Hindi lamang yung mga bagay patungkol sa Diyos, hindi lamang ang mga katotohanan na laman ng salita ng Diyos, but God Himself as the person. Ang sabi ng Psalm 42 verse 1, "As the hart panteth for after the water brooks, so panteth my soul after" what? Not your blessings, not your truths, but after thee. Ang Diyos mismo. Kaya nga, ang first and greatest commandment, "Thou shalt know the Lord thy God." No, "Thou shalt love the Lord thy God." Verse 2, Psalm 42 verse 2, "My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God?" Nahandun yung pagkauhaw, nahandun yung pagnanasa talaga sa Diyos. So ito yung nararamdaman itong psalmist na ito. Ganun siya ka-excited. Pupunta ako sa lugar na doon nilagay ng Diyos ang kanyang pangalan, and I can't wait. Talagang matindi ang pagnanasa niya to the point na meron itong epekto sa kanya physically. In verse 3, ang sabi niya, "Yea, the sparrow hath found a house, and the swallow a nest for herself."
where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Sa unang basa, naalala ko nung una kong sinisimulan kong i-prepare yung sarili ko para pag-aralan to, binasa ko ito nung ilang paulit-ulit. Ano daw? Ba't biglang may ibon? Nasubukan niyo na hubang pumunta sa mall o sa Walter o sa may ibon? May ibon dito? Siguro buti pa kayo, dito kayo nakatira, laging may pagkain. Almost that way. Na yung psalmist ay nagseselos, buti pa yung ibon ay namungad sa templo. Ako ang layo ng lakbayin ko, sila nandun. Sana all. Na ganun na lamang, nakikita niya, kinoconsider niya, the sparrow and yung swallow, na sila'y namungad doon sa temple ay merong lugar na open at malayang makakalipad ang mga ibon doon. Maaaring may pamumungad doon at maaaring itong psalmist na ito ay nung isang panahon na siya doon sa templo, napagmasdan niya ang mga ibon na namumungad doon sa ilang mga gilid ng templo at maaaring naalala niya, ako ay naglalakbay para pumunta sa templo, yung mga ibon na yon nakatira sa templo. What a blessing. Now, hindi ko sinasabing tumira ho kayo dito. Pero nahandoon yung matinding pangungulila. Nahandoon yung kanyang, makita ho natin, ang sabi niya, word she lay her young, even thine altars. Nahandoon sila sa may altar ng Panginoon, O Lord of hosts, my King and my God. So nahandoon. Hindi lamang siya, sa pakikita natin yung generally, siya ang Panginoon ng mga hukbo, ang hukbo ng Israel. Pero at the same time, that very personal call, my King, my God. Maaaring malayo ako, maaaring manggagaling ako sa ibang lugar, pero ako'y patungo sa templo ng aking hari at ng aking Diyos. Verse number 4, ang sabi niya, blessed are they that dwell in thy house. So didirekta niya na, yung mga ibon doon nakatira sa templo. Ang sabi niya, blessed. This is the same word na gamit doon sa beatitude, blessed are the meek, blessed are the poor in spirit. And this is the same, well, syempre in the Hebrew, pero doon sa Septuagint, which is the Greek rendering ng Hebrew, is yung same Greek word ang ginamit. Ibig sabihin, makarios, ibig sabihin, happy. Happy are they that dwell in thy house. Masaya sila, pinagpala sila na nakatira, nakatahan sa iyong tahanan. Why? Well, mapalad sila kasi aircon doon. Mapalad sila kasi malalaki TV doon. Hindi, mapalad sila, sabi ng psalmist, they will be still praising thee. They are daily engaged sa worship. Sila ay laging naroon tuwing may pagsamba, tuwing may awitan, tuwing may gawain. They are there to worship God. At ang sabi ng psalmist, they are blessed. Mga kapatid, gusto ko kayo i-encourage ko sa biyaya ng Panginoon. Matatapos, 2 buwan na lang, matatapos na ang 2025. Kung sa biyaya ng Diyos, hindi kayo na-absent, or sa biyaya ng Panginoon, karamihan ng Sundays ay nandito kayo, you're blessed. Ito'y biyaya ng Panginoon sa atin. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ito yung binasa natin kanina, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? And again, ang you dito is collective. That is the people of God, the church. At nakatahan ang Panginoon sa atin. Could you just imagine that? Hindi na natin kailangan pumunta sa Zion. Hindi natin kailangan pumunta sa Jerusalem. Mga kapatid, minsan meron tayong idea na magical place na pag pumunta ka sa Jerusalem, mas malakas ang signal sa Panginoon. Well, mas ma-appreciate mo lang yung history at yung architecture at maaaring mas magkakaroon na ng larawan sa isip mo yung mga lugar sa Biblia na binabasa mo.
Pero mga kapatid, kung paanong nakatahan ang presensya ng Diyos doon sa templo, much more, nakatahan ang banal na spirito sa iglesia, sa mga mananampalataya na tipon-tipong sumasamba. Sana wag dating isipin, sana nung Old Testament na lang, gusto kong pumunta sa templo. Well, again, that's an experience, of course. Pero hindi natin kailangan maglakbay ng malayo. Next Lord's Day, when you come, we come to the temple and the presence of God through the Holy Spirit is here. Huwag nating kalimutan at purihin natin ang Diyos sa biyaya na yan. Number 2, the blessedness and sustenance of God for His people. Na yung mga tao na ito na nahandun yung longing sa pagsamba sa Panginoon, ay nahandun yung pagiging mapalad nila, sila'y pinagpala ng Panginoon. Hindi lang yun, sila'y sinusustentuhan ng Diyos. Verse number 5, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Again, sinabi niya kanina sa verse number 4, blessed are they that dwell in thy house. Then pagdating sa verse number 5, another proclamation of blessedness. Blessed is the man whose strength is in thee. Mapalad ang lalaki o mapalad ang tao ng kalakasan na nasa iyo. Now, yung sinabi, in whose heart are the ways of them, sa ESV ang translation na ito, in whose heart are the highways to Zion. Nasa kanyang puso ang daan patungo sa Zion. Mapalad ang tao na umaasa sa iyo para sa kanyang kalakasan. Mapalad ang tao, Panginoon, na ikaw ang kanyang kalakasan. Kumbaga sa tanong, what keeps you going? Ano ang mas nagtutulak sa iyo para bumangon, para kumilos, para lumaglakbay? Doon sa context nito, lumakbay ng mahabang mga distansya at mapanganib ng mga lakbayin at patuloy pa rin. Kung ikaw ay nagbabata at nagsusumikap makarating sa templo nung time na yun, again, you are blessed. Mga kapatid, may mga pagkakataon na nagagawi kami doon sa San Jose at we are reminded pleasantly na gantong kalayo yun nilalakbay ng ating mga kapatiran from that place. At gantong ka-traffic din yung kanilang hinaharap from that place. Yes, sigurado, comparatively, mas madali pa rin yung biyahe ngayon, mas malapit pa rin yung biyahe ngayon, pero mga kapatid, purihin ng Diyos. Mapalad kayo kung kahit sa kabila ng traffic, sa kabila ng layo, sa kabila ng preparasyon, nasa inyong puso ang pumunta sa bahay-sambahan, nasa inyong puso ang pumisan kasama ng mga mananampalataya para purihin ng Diyos. Again, the Bible, not me, the Bible calls you blessed. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of Zion. Verse number 6, ang sabi, as they go to the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. Sa unang sabi, siguro maraming beef dun sa lugar na yon, the valley of Baca. Well, the valley of Baca, the word Baca, B-A-C-A, literally means weeping. It's a valley of weeping. Ito'y lugar ng panaghoy. It may mean figuratively, naglalakbay ka, pero dumadaan ka sa mahirap na kalagayan, naglalakbay ka na mambigat ang iyong kalooban, naglalakbay ka na naahado ng luha, pero naglalakbay ka pa rin patungo sa Zion. Nagsusumikap ka pa rin makarating sa templo. Or, literally, merong lugar na ang pangalan ay Baca, na ito ay lugar na tuyo. Ito ay valley at ito ay tuyo at mahirap maglakbay doon. At tingin ko ang better interpretation ay naahan doon sa pangalawa. Ito ay literal na lugar na tuyo. But it can also cater na figuratively, well, dahil tuyo, mahirap maglakbay, mainit, parang disyerto. Pero ang napakaganda, ang sinabi doon sa verse number 6, as they go to the valley of Baca, ano daw? They make it a place of spring. Ginagawa nila itong lugar ng mga sibol. Ibig sabihin, there is
abundant and consistent supply of water. Na hindi to literally habang naglalakbay sila, biglang may bumubukas sa lupa at umaagos ang tubig. Kundi nahando ng supply, ng sustento, ng kalakasan, ng biyaya na kailangan nila. Ito yung nahando yung supply ng Panginoon para magpatuloy sila sa paglalakbay. Yes, mahirap. Yes, maaaring delikado. Pero sila na nagnanasa na sumamba sa Panginoon dun sa Zion. Baka mamaya isipin natin, wait, delikado, pero pupunta pa rin sila. Again, no choice. Sila ay mananampalataya ng Diyos at inutos ng Panginoon na sumamba sila sa Zion. Pero nahandoon ang pagsustento sa kanila ng Panginoon. Hindi lang yun. The early rain also covers it with pools. Nahandoon ang supply, ang may control ng ulap na may dala ng tubig o ng ulan ay walang iba kung hindi ang Diyos. At nahandoon ang pagsusupply ng Panginoon. It may not be the rainy season. Ang punto ay ang Diyos maaari supernaturally or in His providence ay nagsusupply sa kanila para sila'y masustentuhan sa malayo, mapanganib at mahirap na lakbayin para pumunta doon sa templo. Nasa puso nila na sumamba sa Diyos. Nasa puso nila na maglakbay na maaaring mahabang distansya para purihin ng Diyos sa lugar na nilagay ng Diyos ang kanyang pangalan, and God will sustain. Isang napakagandang bagay ho sa atin bilang mga mananampalataya. Yes, in a short view as we travel, kami ang pinakamaiksi ang distansyang nilalakbay patungo sa church. Isang pintuan literally ang nilalakbay namin patungo sa church. Pero yung iba sa inyo ay naglalakbay ng mahaba-haba, mas extra challenge ang pagtungo, mas extra hirap na lalo na kapag umuulan o lalo na kapag walang sasakyan na available. Pero purihin ng Diyos, nakakarating pa rin kayo. Again, it is God who works in us both to will and to do of His good pleasure. Siya ang nagsusupply, Siya ang gumagabay, Siya ang nagbibigay ng lakas. Verse number 7, kaya makikita ho natin yung ganda ng verse 7, they go. Yung mga naglalakbay, they go from strength to strength. So, imbis na manghina sila ay palakas ng palakas. At nandun yung idea na strength for today and strength for tomorrow. From strength to strength, the sustenance of God, the providence ng Panginoon, o provision ng Panginoon as they travel to the temple. Isa napakaganda ho na alalahanin. Yes, kanina sabi ko in a short, viewing it shortly, yung ating pagpunta sa church, pero viewing it in a wider scope, yung ating paglalakbay sa buhay Kristiyano na nagsusustento sa atin. We can persevere in our Christian life is none other than God Himself. They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God. Napakaganda ng katotohanan na itong mga mananampalataya na gustong sumamba sa Diyos ay susustentuhan ng Panginoon. At ang sabi ng psalmist, they will arrive. And they will appear before God. Sabi ko nga ho, tayo bilang mga mananampalataya will arrive and will stand before God. Na yes, dito sumasamba tayo as we journey along the way, but one day we will arrive at the heavenly temple. Kasama ng lahat ng mga tinubos at pupurihin ng Panginoon. At isa sa pinakapaborito kong talata with regards to that, and we stand before God, ay masusumpungan sa Jude. You'll open sa book of Jude. Almost the last verse ng Jude. Ayun, kala ko nawala yung Jude. Jude verse 24, hulaan nyo kung anong chapter. Jude verse 24, anong sabi? Now unto Him who is able to keep you from falling
Napakagandang kapahingahan. Sa Kanya na kaya tayong ingatan mula sa pagbagsak. And to Him who is able to keep you from falling, and He is able to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Sino yun? To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, at maaaring yung journey mo ng Christian life ay maraming lugar na tagtuyo, maraming lugar na mabato, mahirap, at sinusustentuhan ka ng Panginoon. O purihin ng Diyos, He is able to keep you from falling. For whom He did foreknow, He did also predestinate. Whom He did predestinate, them He also called. Whom He called, them He also justified. Whom He justified, them He also glorified. Darating tayo at haharap tayo sa Panginoon. Verse number 8, O Lord God of hosts, hear my prayer, give ear, O God of Jacob. So narito, balik siya. Nandun yung pag-asa niya, makakarating kami. Pero Lord, as we take this journey, pakinggan mo ang aming panalangin. Tulungan mo kami, ingatan mo kami, samahan mo kami. Nahandun ang pananalangin ng mga aawit. And then number 3, and last, the blessedness and protection of God for those who trust in Him. Verse number 9, Behold our God, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. Dito particularly, ang binibigyang pansin is yung hari, the anointed one, the king, and he is, quoted unquote, the defender of the people, the shield of the people. At hinihiling niya yung pagpapala ng Diyos sa hari. Bakit? Dahil as God will bless the king, He will rule well, and He will defend the city well, at mapapanatili ang kalayaan na sumamba doon sa templo sa Panginoon. Sa verse number 10, For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. Again, isang araw sa iyong lugar o sa iyong korte o sa iyong bahay-sambahan ay mas mainam pa kaysa thousands. It is better. It is happier. It is more profitable. It is more to be desired. Mas lalong, mas kagalak-galak, mas profitable, kapaki-pakitabang, mas kanais-nais ang isang araw sa lugar ng bahay-sambahan ng Panginoon kaysa 1,000 araw saan man. Mga kapatid, listen. Ito ay sa isang earthly temple. But could you just imagine? Could you just imagine the very moment namumulat tayo sa piling ng Panginoon? Merong kanta, hindi natin masyadong kinakanta dito. Ang title ng kanta, It Will Be Worth It All. It will be worth it all just to see His face. Maaaring madami tayong pinagdadaanan, maraming tayong problema, marami tayong pagsubok, maaaring may kasama pang pisikal na karamdaman, pero again, a day in the courts of the Lord, or much more a day in that immediate presence of God, that we will see Him on His throne, is better than 1,000. Maraming mga tao ay naghahangad mabuhay ng 1,000 taon dito sa lupa. Mas nanaisin. At sabi nga ni Pablo, naiipit ako sa 2 bagay. Having the desire to depart, at ang paano niya dinescribe ito? Which is far better. Isipin ho natin ang the best dito sa lupang ito. Ang naghihintay sa atin sa langit is far better. Sa presensya ng Panginoon. Verse number 11. For the Lord God is a sun and shield. Kanina, binigyan ng pansin yung hari that He is the shield of God's people.
Pero ang tunay at pinakadakila na pananggalang ng mga tao ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos mismo. He is the Son. Siya ang provider ng liwanag. Siya ang provider ng energy. Siya ang provider ng proteksyon. He is a shield. The Lord will give grace and glory. Siya magbibigay ng biyaya. Siya magbibigay ng kaluwalhatian. Isang komentaryo nagsabi, hindi madamot ang Diyos. He will give grace and glory. Ibibigay niya yung kailangan nating biyaya sa pagpapatuloy natin sa lakbayin. As Paul said sa Romans 8 verse 32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, shall He not with Him also freely give us all things? Again, hindi yan all things, yung sports car, yung red. Kundi all things with regards to our salvation, that we will make sure na makakarating tayo dun sa final destination, which is our glorification. He will supply what we need. He will sustain. For the Lord God is sun and shield. The Lord will give grace and glory. At napaganda ng kanyang pangako, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Walang matuwid, walang mabuting bagay na ipagkakait ng Diyos sa lumalakad ng matuwid. At muli, madalas, mayroon akong kausap na kapatiran natin, sinabi sa kanya, tuwing na-encounter natin itong mga verses na ito, na seemingly blank check. Naalala ko noon, siguro elementary ako noon, may pinanood kaming pinikula, blank check ang title ng pinikula. Na naatrasan siya, nasagasaan siya nung limousine ng isang mayaman, na nagmamadali yung mayaman, hindi na siya naibili ng bagong bike, nagsulat lang yung mayaman ng cheque, nilagay yung pangalan niya, binigay niya sa bata, pero nakalimutan ng mayaman ay ilagay yung amount. Nilagyan ng bata ng $1 million. At merong mga verses sa Bible na tila baga nating sa atin parang blank check. Mag-ingat ho tayo. At isa ito sa mga talatang yun, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Ay isa kailangan nating pag-ingatan is the definition of good. No good thing. At minsan yung mga things akala nating good ay sa biyaya at napakatinding katalinuhan kahabagan ng Diyos ay hindi niya ibibigay sa atin dahil hindi yun good para sa atin. But trust this, no good thing will He withhold. Kung hindi kaninang madaling araw, nabasa ko yung quote ni Martin Luther, hindi ko maalala yung word for word, ganun na lang yung tiwala niya sa Diyos, na lahat ng kailangan ko ibibigay niya. Pag hindi niya binigay, hindi ko kailangan. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. And verse number 12, dito tayo matatapos. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in Thee. Again, he calls to the God of the host or the army. Siya ang Panginoon. He is Yahweh. At dineclare niya ulit, blessed is the man. Truly happy. Truly, siya yung masaya. Ang taong nagtitiwala sa iyo. At paano nilarawan dito yung taong nagtitiwala sa Panginoon? Ito yung taong may matinding pananabik sa pagsamba sa Diyos. Ito yung tao na may matinding pagnanasa sa Diyos mismo. Ito yung tao na nakatingin sa Panginoon para sa pagsustento at pag-iingat at proteksyon. Ang sabi, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang kanyang pananggalang, ang Diyos ang kanyang araw, ang Diyos ang magsusustento sa disyerto man o sa lugar na mabato, siya ang magbibigay ng tubig, magbibigay ng ulan, siya ang Diyos na mag-iingat. Hanggang sa makarating tayo sa kanyang presensya. Blessed is the man that trusteth in Thee. Nawa masumpungan tayo bilang mga mananampalataya na tumitiwala sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos
Salamat sa iyong patuloy na pagkilos, pagtuturo, pagpapaalala. Natunay nga kami ngayon sa bagong tipan ay mas mapalad sa mga nabuhay ng lumang tipan. Hindi lamang dahil hindi namin kailangan maglakbay ng malayo, kundi, O Diyos, sa dakilang katotohanan ng banal na Espiritu ay nakatahan sa amin. Sa katotohanan, O Diyos, na hindi mo lamang kami iingatan hanggang sa makarating sa templo, kundi kami iingatan mo hanggang makarating kami sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagsusustento. Salamat na ikaw ang aming araw at pananggalang. Salamat, O Diyos, kami may dumadaan sa lugar na mahirap o tagtuyot, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng bukal at supply, Panginoon, na kailangan. Salamat. At nawa, O Diyos, anuman ang kalagayan namin sa mundong ito, palagian mong ipaalala sa amin na may naghihintay sa amin na far better kaysa anuman na ino-offer ng sanlibutan. O Diyos, bigyan mo nawa kami ng puso na kagaya ng mga awit. Puso na nahandoon ng pagkasabik. Puso na nahandoon ng longing sa pagsamba sa iyo, sa pagpisan kasama ng mga mananampalataya, sa paglilingkod sa iyo. Ama, purihin ka. Salamat po sa paalala ng iyong salita. Ingatan mo kaming patuloy. Gamitin mo ito sa ikababanal ng iyong buong iglesia. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.